Ako pala si Leto Naruto Dante, former Los Pruba champion, WBC International Champion, OPBF champion, current WBF champion. Dito, meron kang isang quote na parating mo sinasabi. Ito yung bawal tamarin, marami pang hindi naniniwala. Ipaliwanag mo nga sa mga viewers natin, bakit yan yung quote na nagre-resonate sa'yo? Siyempre ma'am, marami pa kasing maraming hindi naniniwala at walang tiwala, kaya sabi ko bawal tamarin kasi marami pang hindi naniniwala. Gusto kong patunayan na para maniwala nila sa akin na kahit ganito lang ako, medyo may edad na kaya ko pang mag isang world champion. Bago ka ba naging champion, ano ba si Lito Dante at sino ba si Lito Dante? Ano yung pinanggalingan mo? Isang magsasaka. Ikwento mo sa amin dito, ano yung, alam ko, sa pagiging magsasaka mo, doon mo nabuo yung pangalan ng Naruto. So, ikwento mo sa mga viewers. Dati kasi ma'am, kahit nasa ko, nagtanim ng palay o nag-araro, kahit ano ginagawa ko, pagdating ng oras ng Naruto, 8:30, hinto talaga ako niyan. Manood lang ako ng Naruto. Kahit na yung kalabaw pa, palubugin ko muna yung kalabaw ko, basta makapanood lang ako ng Naruto. Hindi pwede na hindi ko maano yung Naruto dahil sobrang ano ko yung Naruto. Idol ko yung Naruto na yun. Sa tingin mo, ano yung pagkakapareho mo kay Naruto? Kasi Naruto, masipag, hindi gano'n ka matalino, pero nandun yung hindi talaga siya susuko kahit anong laban. Matapang. And ikaw ba dito, sa ngayon, ang daming mga tao na naniniwala, marami rin hindi naniniwala. Anong mensahe mo dun sa mga tao na hanggang ngayon pinagdududahan ka pa? Ito lang, minsay ko lang sa kanila. Kaya kung wala silang tiwala sa akin, okay lang. Tuloy ko lang yung kung ano yung pangarap ko. Para saan ba yung pangarap mo dito? Alam ko, pangarap ng Team Naruto maging world champion. Siyempre ma'am, dahil laki ako sa hirap, gusto kong makaahon sa hirap, maahon sa hirap yung pamilya ko. Thank you and good luck, and imbitahan mo ang mga manonood sa nasuportahan ka sa laban mo. Sa lahat ng fans ng Naruto dyan, abangan niyo ako sa darating na September 12. May laban mo ako sa Tokyo, Japan. Ako pala si Antonio Oy, aka Crossman. Ako po yung main ka-sparring ni Lito Naruto Dante. So, Crossman, anong masasabi mo ikaw ang main sparring partner ni Lito? Tinutulungan mo siya para maghanda sa Japan. Ano naman masasabi mo tungkol kay Lito? Marami akong mga ikukwento tungkol kay Lito. Kasi pinapanood ko yung laro niya dati. Iba yung Lito Naruto Dante ngayon kaysa before. Kasi dati, isa siyang fighter. Tapos ngayon, nadagdagan ng style. Kaya, yun, mahirap kalaban ang Lito Naruto Dante kasi may pressure, may stylist. Kompleto. Kompleto po ang galaw ni Lito Naruto Dante. Masasabi mo bilang sparring partner ni Lito Dante? Sa akin po, masaya din po ako na naka-sparring siya kasi baga, idol ko siya talaga dati. Papuro na siya kasi ako amateur pa. Nakikita ko na siya lumaban. Masaya rin ako kasi naka-sparring ako. Kumbaga nakakatulong din ako. Tsaka kumbaga lumilaban siya ngayon. Talagang nakita ko rin na mabilis. May lakas na rin. Talagang ready na talaga lumaban. Yun po.
Ako si Ambrosio Soliveres. Nag-training ko ngayon sa Antipolo City. Ambrosio, anong masasabi mo na nakasparing mo si Lito Dante at tinutulungan mo yung para maghanda sa laban sa Japan? Masaya po. Ano Masaya po. Pero kaya yung suntok niya, kayang-kaya ko na. Ano yung mga natutunan mo or mga tingin mo na tulong mo rin sa kanya sa sparring? Yung jab po, mabilis. Mabilis po yung jab niya. Ano pang mga alam ko nag-sparring kayo for 5 rounds? 5 rounds. Ano namang mga sa tingin mo na itulong din mo sa upcoming fight? Nakatulong po niya kasi dagdag sa hangin. Tapos yung galaw niya, magaling din. Ano masasabi mo naman sa galaw ni Naro? Parang yung galaw niya, okay din. Okay. Magaling. Okay, sige. Tindirahan mo sila. Alam ko may parating kang laban. Oo. May laban pa ako sa September 30 sa Bubay Vlog, Bicol po. Sabi. Okay, good luck. Sige po, thank you po. Ako po pala si Coach Florence Ferrer, former national team and retired Philippine Navy. Ako po yung trainer ni Lito Naruto Dante. Coach, ikwento niyo lang sa amin kung paano niyo na-discover si Lito. Si Lito ay napunta sa akin is before pandemic. So ilang years na rin na aming sacrifice sa training. Almost 3 years. Almost 3 years na kami na nagtsatsaga at nagtitraining. So ito na rin isang mga opportunities na binigay sa amin upang may pakita namin ulit yung kanyang talent sa taas ng ring. Coach, sa mga hindi pa nakakakilala kay Lito, ano yung mga importanteng achievements na niya? Actually, sa hindi pa po nakakilala kay Lito Naruto Dante, si Lito ay naging former OPBF champion, former WBC international champion, and former Los Proba champion, at ngayon is current WBF international champion. Coach, anong masasabi niyo kay Lito in terms of yung kanyang ugali sa training, tapos kung paano siya sa totoong buhay? Okay, si Lito, pagdating sa training, wala akong masasabi sa kanya, ay very disciplined na isang boxer na nakikita ko, at hindi siya nagpapabaya sa kanyang sarili. Kahit binibigyan ko siya ng time na magbakasyon siya, pinapauwi siya ng probinsya, so mayroon pa rin siyang time na nakalaan sa kanyang training. So ako, ang masasabi ko sa kanya, napakaswerte ako na mayroon ng kanyang boxer na aking inahawakan. Napakabait at masunurin pagdating sa training. Coach, nung na-discover niyo siya, syempre nag-background research muna kayo, nakita ninyo yung kanyang record. Hindi masyadong, kumbaga hindi yun yung record na sinasabi nating magandang record. Pero ano yung nakapagpa-decision sa inyo para tanggapin pa rin si Lito Dante? Yes, sa akin naman, kanya-kanya naman kaming kailangan sa pagtingin sa isang boksingero, hindi lang sa record mo ang entertainan. Siyempre, hindi natin alam kung ano naging history sa kanyang record. So sa akin ay unang-una nakikita ko si Lito na wala siyang bisyo. Number 1. Isa agad yan sa unang tinatanong ko sa isang boksingero. Kung may bisyo, wala. Sa kanyang record ay nakikita natin marami na siyang talo. Hindi ano sa akin yun. Walang value sa akin na kung marami siyang talo. Kasi pwede mo naman siyang dadagdagan.
or pagalingin hanggat makakaya ng aking natutunan naman sa larangan ng boxing. And siguro, Coach, mensahe natin sa mga lahat ng mga fans ni Lito, kahit yung mga hindi fans ni Lito, kasi alam naman natin si Lito, medyo ano siya sa social media, marami rin siyang followers, marami din siyang support sa kanya. Mensahe po natin. Okay, siguro naman ay mensahe ko sa mga taong na sumusuporta kay Lito Naruto Dante, suportahan po natin si Lito sa darating naming laban at lahat gagawin namin yung best namin, gawin namin sa training at hindi naman po kami nagpapabaya sa aming training. So, ang laban na ito ay pinaka-importante po sa amin dahil unang-una rated world na rin si Lito sa WBC. So ito yung hagdan upang ipakita namin ulit sa kanyang fight sa Japan, lalo na magdadayo na naman kami. So buhay yung gagawin namin dito. Hindi po kami papayag na matatalo lang. Kami gagawin namin yung part namin, gagawin ko yung part ko as a trainer, gagawin nilito ang part as boxer. So kami, ang kailangan namin yung big support ng mga Pilipino natin, yung mga hindi naman naniniwala sa amin. Kami naman ay sa inyong mga, kumbaga may kanya-kanya tayong opinion sa bawat isa sa atin. So kami, isa lang lagi ang amin dinidingin. Magdasal lang kami kay Lord. Malay mo, ito yung chance at saka ito yung pinto para dito kami dadalhin sa pagiging world champion nito. So, sa lahat po na naniniwala, maraming salamat po at wag kayong kumbaga kami naman ay handa kaming ibigay namin lahat ang hanggat naming makakaya para manalo. Yan lang po ang aming masasabi. Coach, anong pinaghahandaan ni Lito Dante ngayon? Okay, ang aming po pinagandaan ngayon sa darating ng fight itong September 12 sa Japan. Coach, ano ba ang goal ng team Lito Dante? Siyempre, unang-una, isa lang yung goal lagi ng isang coach at boxer ay magiging isang world champion. Kaya sa mga lahat ng mga Pinoy fans dyan, supportahan po natin ang ating Filipino athlete na si Lito Naruto Dante at ng mga kasama niyang lalaban doon sa Tokyo, Japan. Yan lang po.